Ayo, what's up? Welcome back dito sa ating channel, It's Balls TV. Alright, sa tayo babalik muli mga kababayan at ngayon ay pag-uusapan natin, no? Ito pong nangyaring hindi maganda dito po sa ating Senator Amy Marcos mga kababayan. Grabe. Nagulat po ang lahat, no? Dito po sa lumabas na balita na to. No, dito po sa mga sinabi ng ating Senator Amy Marcos, ang kapatid po ng ating Pangulong Bongbong Marcos mga kababayan. Dahil no, siya po sa ngayon ay nadidemonyo po mga kababayan. Grabe, no? Dinidemonyo po ang ating Senator Amy Marcos, no? Kumbaga, nilalason po yung kanyang isipan. Well, yan po lang ang aking obserbasyon. No, kayo naman masyado naman. Alam niyo yung salitang kanto ba? Yung, uy, nilalaso mo yung isipan yan. Uy, dinidemonyo mo si ganyan. Okay, so yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre, bago ang lahat, kung ano nga ba yung nangyari dito kay Senator Amy Marcos, no? Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, comment dyan sa comment section. At 1 view, 1 like po sana, mga babayan. 1 view, 1 like po sana. Maraming salamat sa inyo. At sa mga nagre-request po ng face reveal dyan, sige po, paki-subscribe po hanggang umabot tayo ng 1 million subscribers. Oh. Face reveal tayo mga tol. Labas natin yung ating pagbumukha rito. Okay, so tuloy natin to, no? Sabi nga niya dito, no? Sa post ni Senator Amy Marcos, hindi natin mapipili ang ating kamag-anak pero kaya nating pumili ng senador. Well, totoo naman yan, no? Pero kung kapatid mo ang Pangulong Bongbong Marcos, well, kailangan mo siyang piliin. Diba? Kailangan mo ipagtanggol ang Pangulong Bongbong Marcos dahil kapatid mo siya. Okay, pero kagaya nga na sinasabi natin, pag tama, tama. Pagka mali, mali. Batikusin natin. No? Sabihin natin, no? Pangulong Bongbong Marcos, mali po ata yung ginagawa na yan. No? So alamin natin tong video na to mga kababayan, no? Kung ano nga ba nilalaman nito at paano nga ba niya nasabi itong mga bagay-bagay na to mga kababayan. At bakit ko nasabi no, na nilalason o na ginugulo ang isipan ng ating Senator Amy Marcos. Okay, let's go. Ang gobyerno ngayon ay hindi Marcos. Ang gobyerno ngayon ay Romualdez at Araneta. Payo ni VP, okay, so panoorin muna natin ang buong video na to mga tol para mas maintindihan natin bago natin pag-usapan. Alright? Ang gobyerno ngayon ay hindi Marcos. Ang gobyerno ngayon ay Romualdez at Araneta. Payo ni VP, magpalit na raw ako ng apelyido. Sagot ko, Inday, hindi ko kailangan magpalit ng apelyido. Marcos ako. I'm me. Ako ay ako. Ako ay si Amy Marcos. At kapag Marcos ka, hindi ka makikipag-alyansa sa mga politikong nagbintang, nagdiin, at umapi sa iyong pamilya. Hindi mo kakainin ang isinuka mo para lamang sa politika. Hindi ganyan ang legasiya ng aking ama. Imported na ang bigas, imported pa ang hustisya, kaya malinaw. Ang gobyerno ngayon ay hindi Marcos. Ang gobyerno ngayon ay Romualdez at Araneta. Kaya tandaan, ako ay ako. I'm me. Ay may isip, ay may salita, ay may gawa. Number 39 sa balota. Okay, so yan mga kababayan, no? Balikan natin ngayon, no? Ang kanyang mga sinabi dito, mga kababayan. Alright? Gobyerno ngayon, umpisahan natin dito ang gobyerno ngayon ay hindi Marcos. Ang gobyerno ngayon ay Romualdez at Araneta. Okay, so yan mga kababayan, yung pambungad po na statement ni Senator Amy Marcos. No? Bakit nga ba niya nasabi yan mga kababayan? Well, ito, post-scripto sigurado mga kababayan. No? Baga, nakasulat na to. No? At ito ngayon yung mga dahilan yan. Bakit nangyari yung mga sinabi niya na yan? Payo ni VP, magpalit na raw ako ng apelyido. Okay, so sino nagpayo sa kanya? No? Si VP Sara.
Ano payo sa kanya? Magpalit siya ng apelido. Ito mga babayan, masasabi ko lang dito, no, parang gaya nga na sinabi ko, no, parang nilalason po itong si Senator Amy Marcos na itong si VP Sara dahil no tila gustong mangyari no neto ni VP Sara Duterte o ni VP Sara, no, ni Inday Sara, no, na talikuran no, neto ni Senator Amy Marcos ang kanyang pamilya. 'Di ba? Talikuran niya yung kanyang apelyido. Diba? So, pag tinalikuran mo yung apelyido mo, parang tinalikuran mo na rin yung pamilya mo. Diba? Yan ba ay tamang pagpapayo? No? Yan ba ay tamang salita na manggagaling sa iyong kaibigan? Diba? Yung tuturuan ka, no, na talikuran mo yung pamilya mo. Diba? Tuturuan kang iilaglag mo yung pamilya mo para sumama ka sa amin. Diba? Well, sagad-sagad na yon, no? Pagka ganun yung mga ginagawa ng kaibigan mo, parang hindi na ata tama. Napaka-toxic na po ng mga ganong klaseng tao. Dahil hindi na maganda yung itinuturo eh. 'Di ba? Ang itinuturo talikuran mo yung pamilya mo. 'Di ba? Napakasama na po ng mga pag-uugaling ganun. Hindi na tama 'yon, mga kababayan, 'di ba? Sagot ko, Inday, hindi ko kailangan magpalit ng apelyido. Marcos ako. Yeah. I'm me. Diba? Yun yung tama doon. No? Hindi siya nagpalason sa mga ganong salita. Diba? Ba't ka magpapalit ng apelyido para sa para sa kaibigan mo? Diba? Magpapalit ka ng apelyido para ano? Para ilaglag ka rin sa huli? Diba? Ako ay ako. Paano siya nakakasiguro, mga babayan, na sa huli, hindi siya ilalaglag ng mga yan? Kahit pasabihin mong matalik mong kaibigan yan, no? Politika ang pinag-uusapan natin dyan. Ako ay si Amy Marcos. At kapag Marcos ka, hindi ka makikipag-alyansa sa mga politikong nagbintang, nagdiin, at umapi sa iyong pamilya. So parang sinasabi nito ni Senator Amy Marcos, no, na lahat, no, especially yung mga Aquino, mga babayan, no, lahat ng mga yan, no, ay hindi nila babalikan. Pero balita ko, si Pam Aquino nasa PDP laban na. Totoo ba yun? No? So kung totoo man yun, anong ginagawa ni Senator Amy Marcos sa PDP? Siya na mismo, hindi ka rin makikipag-alyansa. No? Sabi niya dito, hindi ka makikipag-alyansa, no, sa mga sa mga nagbintang sa magulang mo. No, kung totoo na itong sila Bam Aquino, no, Aquino pa rin yan, na nasa PDP daw di umano. Sabi lang sa mga bali-balita na hindi ko alam kung fake news din yung pinakalat niya. Anong ginagawa ni Senator Amy? Parang kinain niya rin yung kanya sinabi. Diba? Nagdiin at umapi sa iyong pamilya. Hindi mo kakainin ang isinuka mo para lamang sa politika. Hindi ganyan ang legasiya ng aking ama. Well, tama yun, no? Hindi ganun ang legasiya ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Dahil matuwid ang ating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., ginagawa niya ang lahat para sa ating bansa, para sa ikabubuti ng ating mga kababayan. No, kaya nga ang kinuha ng ating Pangulong Bongbong Marcos, no, na noong umpisa ay ang Department of Agriculture. Dahil yung kanilang ama, ang dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ay Department of Agriculture din ang kanilang tinutukan ng panahon na yun. Pangalawa, ano yung tinututukan ng ating Pangulong Bongbong Marcos ngayon? Yan pong West Philippine Sea. Diba? Binabantayan natin maigi, pinapalakas ng ating Pangulong Bongbong Marcos, no, ang Armed Forces of the Philippines. Diba? Yung hukbong sandatahan natin. Diba? Binabantayan din maigi ang West Philippine Sea. Yan po yung sinusundan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So ano yung mali, no, sa sinasabi nila? Diba? Yun din naman yung sinusundan ng ating Pangulong Bongbong Marcos nung napaalis yung dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., ano nangyari sa West Philippine Sea?
Di ba? Napabayaan. No? Ano nangyari sa Armed Forces of the Philippines? Di ba? Napabayaan. Ano nangyari sa bilihin, sa agrikultura? Napabayaan. Tumaas ang presyo ng bigas. Dumami yung importation ng mga bigas. Di ba? Ngayong ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang lahat ng kanyang makakaya para maibalik yung dati. Para magawa yung legasiya o maituloy yung legasiya ng kanilang ama. Pero anong ginagawa nila? Pilit nilang pinababagsak. No? Pilit nilang pinatatalsik. Yan yung sinasabi natin, no? Pagka maganda yung ginagawa ng ating gobyerno, marami talaga dyan. Noong sisirain nila, no, yung magandang adikaan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Dahil, no, madadali sila eh. Wala silang kikitain eh. Di ba? O, tuloy natin. Imported na ang bigas. Imported pa ang hustisya. O, di ba? Balik tayo doon sa usapin ng ICC. Dahil yun nga yung kanyang iniimbestigahan. Di ba, mga babayan? Kaya malinaw, ang gobyerno ngayon ay hindi Marcos. Ang gobyerno ngayon ay Romualdez at Araneta. Di ba? Binabanata niya rito, no, si House Speaker, no, Romualdez at ang First Lady Lisa Marcos, mga kababayan. Diba? Alam naman natin, galit na galit diyan, no? Etong si VP Sara Duterte, 'di ba? Kaya Romualdez, kaya kasama 'yun dito sa kanyang binatikos. At the same time, no, First Lady Lisa Araneta Marcos. No, bali-balita dati, hindi raw maganda ang relasyon nitong dalawang to. Uy, ano ko lang, napapanood ko lang, nababasa ko lang malay ko ba, no? Hindi naman ako taga Malacanang. Kaya hindi tayo ma-showbiz, mga babayan. Hindi tayo mga chismoso rito. So, ito, di ba? Ano ba tawag dyan? Hipag niya yan, no? Si First Lady Lisa Marcos, no? Sa tingin nyo, lalabas yan? No, sa bunganga o sa bibig mismo ng ating Senator Amy Marcos, no? Sa tingin nyo, magsasalita siya ng ganyan? No? Para lamang sa politika? Para siraan ng kanyang pinsan na si Romualdez? Para siraan ng kanyang hipag na si First Lady Lisa Marcos? Parang meron something na nasa likod, no? Neto ni Senator Amy Marcos. No, na sinasabing banata mo yung mga yan. No, talagang may something dun sa likod niya eh. Parang sinasabi, banata mo yung mga yan, tirahin mo yung mga yan. Parang ganun, no? Tuloy natin, may demonyo sa likod eh. No? Kaya tandaan, ako ay ako. I'm me. I'm me isip, ay may salita, ay may gawa. Yun, di ba? Sinasabi niya dito, mga babayan, kung meron siya, ay may isip daw. No? Sana, kung merong isip, naiisip na ito ni Senator Amy Marcos. Yung mga, naririnig ba niya yung kanyang mga sinasabi? No? Dito? Malinaw, mga babayan, na yan pong statement na yan, ay parang paninira din, no, sa kanyang kapatid. No, na si President Bongbong Marcos, mga babayan. Diba? Paninira rin yan eh. Sana nabasa muna nito ni Senator Amy, no? Alam naman natin na parang maling-mali ata yung itinuturo sa kanya. Parang nilalason talaga siya, no? Ano sabi dito? Kaya pala harap-harapan ng binabastos ni Sisa ang ama mo, nakatawa ka pa po, no? Sisa. Sisa talaga. Papatapon pa sa West Philippine Sea. Ginagawa na nga ng gobyerno pababay ng bigas. Ganyan ka pa sa halip na tumulong. Imagine mo yung papatapon daw ang dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. No, sa West Philippine Sea. Ipapahukay daw, no, sa libingan ng mga bayani. Tapos itatapon sa West Philippine Sea. Diba? Si FEM nga ay gumawa ng paraan para magkaroon ng kapayapaan sa Mindanao. Diba? Maraming political group din doon sa Mindanao noon, pero pinagkaisa ni FEM. Kaya nga naitatag noon ng bagong lipunan. Nakatumbas ngayon ay makabagong Pilipinas. Diba? Ano pa sabi rito? Ba't po kayo galit na galit sa kanila? Romualdez man kayo. Diba? Romualdez siya, yung kanilang nanay. No? Ang First Lady Lisa Marcos, Imelda Marcos, First Lady
Imelda Marcos, mga kababayan, ay Romualdez po. Diba? Talagang galit na galit sila, no? Doon sa mga, kaya Speaker Romualdez. No? Bakit Araneta? Di naman politics si First Lady Lisa. No? Alam mo, Senator, kayo po may problema. Nakisabay ka kasi kila Duterte. Well, tama naman, no? Yung sinabi dito. Si Senator Amy Marcos talaga. Nakikita ko nga may problema dito, no? Kay PBBM, alam mo naman gusto nila ang posisyon ni PBBM. Diba? Gusto nila makuha yung posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Bakit kamo? Pag sila ang nakaupo na dyan sa pwesto na yan, magagawa na nila yung gusto na nila. No? Kailangan maisalba nila eh. Diba? Ang dating Pangulong Duterte na nasa ICC ngayon. Kaya kailangan gawin nila lahat, no, para mapabagsak ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Mga babayan, kaya kailangan natin protektahan ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Ayan, ano masasabi niyo dyan? I-comment sa ibaba ang inyong mga opinion na natin yung pag-usapan. Alright? So, kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito ang muli ang inyong Kuya Mobs. It's a Mobs TV. Peace. I'm out.